Welcome back sa akin channel at magandang araw sa inyo. So ang paglabas ngayon ni Ramil Madriaga, pagtestigo laban kay Vice President Sara sa kanyang impeachment. Pinagtawanan ngayon ng mga netizens dahil sa pag-iyak ni Madriaga na para bang isa lang ang hulmahan na parang best actor ang datingan. Parang alatriling daw. Panoorin natin ang video na ito. On the same day, I posted the same screenshot of our video conference on my Facebook account with the caption, "Just telling her I cannot vote intelligently without her name on the ballot. Neither can go out and vote wisely unless the name Inday Sara Duterte Carpio appears as a candidate to presidential race, Pilipinas." Kaya na siya. A printout of the Facebook post dated September 29, 2021 is here to attach. May I know what's happening to you, Mr. Madriaga? You seem to be crying. Are you crying? I just remember one moment. Are you crying? I just, You are nearly crying. May I just put it on record that while reading these portions of the affidavit, Wawa the naman. resource person, Ramil Madriaga, is breaking into tears. Can we go back to where you felt frustrated and you're nearly crying? Ito naman Which si part of your Rowistro. affidavit is that? Can we go back to Ginagatungan that? pa. number 46 po, Madam Chair. Number 46. Let's go back to number 46. Akala mo naman di kasali sa script. Okay, you may read from 46, Mr. Madriaga. On the same day, I posted the screenshot of our video conference on my Facebook account with the caption, "Just telling her I cannot vote intelligently without her name on the ballot. Neither can go out and vote wisely unless the name Inday Sara Duterte Carpio appears as a candidate in the 2022 presidential race." Ano nakakaiyak? Would you like 47. to say something about why you are crying on this part of the affidavit? Wala. Drama lang. Hindi naman, malungkot lang po. Malungkot lang po. Malungkot. malungkot Okay, please ka. proceed. Madam Chair, can we allow the witness to please... Honorable Dumogan. Thank you, Madam Chair. Can we allow the witness to please get his Yes. composure before he will continue? Yes, we are temporarily suspending to Ay. give time to Mr. Madriaga to console himself. Oh, console himself. Na parang akala mo naman totoong-totoo ang iyak, ano? Kaya ka naiiyak, Madriaga, kasi nagigilty ka na kasama ka, kabahagi ka sa tila script na ito na ginagawa ng Kongreso, ano? Kaya ka ba malungkot? Kaya ka ba umiiyak? Wawa naman si Madriaga, naipit na lang. O baka naman pinangakuan ka na makakalaya ka sa 2028. Kung sakaling ma-impeach si VP Sara, papaano kung hindi ma-impeach si VP Sara tapos naging presidente pa? Lalo kang makukulong sa bilangguan ng habang buhay pa. Hindi mo pinag-iisipan, Madriaga, yung mga ginagawa ngayong hakbang. At ang Sen. Duterte pa, ang iyong kinalaban. Naku, yari ka sa 2028 nito. At sa naging parte pa ng affidavit ni Madriaga, he claimed that he had private one-on-one meetings with Vice President Sara Duterte na as supposed proof na kumakalat ngayon sa social media na ang katotohanan, yung mga kumakalat ngayon sa social media ay isang group meetings yun na inatinand ng ISIP members at ng Kislap members. So ayan, gaya ng inyong makikita sa screen, yan ang katibayan na hindi lamang private one-on-one meeting with Vice President Sara ang sinasabi ni Madriaga. Kung hindi, group yan. O dyan pa lang, sinungaling na si Madriaga. Eto, panoorin pa natin ang video kung paano mapahiya itong si Madriaga. Video po pati Do you have a copy of the video? Ayan na. May video po ba yun?
Ato. Oh, flag. Sino po yung nakaputi na may hawak ng bandera kanina? Si Mayor Sara po. Kanino niya binigay yung bandera? Sa akin po. Oh, kay Ramil. Sino po? Opo. Pwede paki-replay po. Sus, flag lang? Flag lang. Sino sumigaw ng Sir Ram? Sino po yung sumigaw ng Sir Ram? Hindi ko po alam kung mga Isip Pilipinas Bicol. Ay, si BP Sara po, yung... Oh, biglang di natandaan. Pwede po paki-rewind po ulit. yung Paki-rewind po. sasalita. Ito, ayan o. Ayan, Sir Ram, sino yun? Si BP Sara po. Sino po yung Sir Ram na tinatawag niya? Siya, Ako po, Your Honor. Ako po, Madam Chair. Ayo po. si Madriaga. For the last time, can we replay it? Sus, ito lang pala yung video na yun, paulit-ulit lang. Oh, flag ang inabot. Oh. Eh ano? Yun lang yung video na yun, ang I wish to papatunay. place on record that there is a voice which says, Oh. Sir Ram, Mm. the video shows the Vice President handing the flag to Ramil Madriaga. Oh, tapos? And during the presentation of this video, resource person Ramil Madriaga identified the voice to be that of the Vice President while she's handing it to him, Oh, he being Sir Ram. ano That naman? is for the record. Oh, for the record. Madam Chair. Madam Chair, Honorable Tino. may I ask some clarificatory Yes, questions? please. Yung tungkol po dun sa Sir Ram, kay Mr. Madriaga, tinawag po kayong Sir Ram sa video. Yung Sir Ram, kayo po ba yon? Siyempre. Yung sa video na yon? Opo, Madam Chair. Opo, Your Honor. Okay. Tapos lang nakita doon, tinawag kayo dahil gusto niya makuha yung flag at inabot nyo. Tama po? Mm. Opo, Your Honor. Okay. Ngayon, sabi nyo, kakilala nyo siya at nakakausap nyo siya sa iba't ibang pagkakataon. Opo. Talaga bang, ano ba ang tawag niya sa inyo? Sir Ram po ever since. Sir Ram. Okay. Bakit po Sir Ram? Yung sa akin lang po. Honorable Tino, I have to prevent that question because that will be amount to probing already. Okay. Pinigilan, Thank no? you, Madam Chair. But, Thank you. okay. Do you have other clarificatory questions? Yun na lang po. Basta na-confirm po na siya yung Sir Ram. Yes. Siya si Sir Ram. And we placed that on record already. Diyos ko po, flag lang yung inabot kay Ramil Madriaga, close na kayo. Abay, maa-amaze pa ako sana, mas maniniwala pa ako kung inabutan ng maleta or pera ni Vice President Sara si Ramil Madriaga. Kaso hindi flag ng Pilipinas yung inabot. Tigahawak lang, yun lang. Close na agad. Diyos ko po, itong mga kongresista na ito, no? Maipilit lang. At saka doon sa sinasabi ni Ramil Madriaga na nag-video greet daw. Birthday video greets si VP Sara na mayroong pangalan ni Ramil Madriaga. Diyos ko po, hindi naman impeachable offense yun. At walang mali sa ginagawa na yun ni Vice President Sara dahil kahit sino naman na nagre-request sa kanya, na magpabati sa kanya kung sino ang may birthday na mayroong pangalan sa placards o saan kung anumang papel, ay ginagawa yun ni Vice President Sara. Especially during her times as mayor. Ganon ka-approachable si Vice President Sara. Napakababaw, napilit iniuugnay si Vice President Sara dito kay Ramil Madriaga. O kaya ngayon, umiyak-iyak ka ngayon dyan sa Kongreso sa hearing kasi nagigilt ka. Siguro napapaisip ko, tama ba itong pinasok kong to? Paano na yung buhay ko? Paano na kapag hindi na-impeach si VP Sara at naging presidensya sa 2028? Lalo akong makukulong habang buhay sa kulungan. Yun, ganon yung naiisip mo, Madriaga. Kaya ka napaiyak kanina sa hearing. O diba? Lahat na lamang ng sinabi ni Madriaga parang kasinungalingan. Kasi nga,
Scripted. Sino ang writer? Alam niyo na. Kahulmang-kahulma ng pag-iyak. Parang yung isa din yung may toyo. Yung sundalong kanin, Diyos ko. Halatang-halata mong script nila, no? Kasi hindi nagtutugma sa pagkatao ni Madriaga. Ano ang inyong opinyon? Isa rin ba kayo sa napatawa at pinagtawanan si Madriaga sa kanyang pag-iyak? Abay, comment mo na yan dyan sa comment section at magkita-kita ulit tayo.